Last two. Last two chapters. Okay. First na lang. Okay, last two chapters tayo. Last two chapters, the therapeutic community. Of the therapeutic community, ayan yung intellectual at saka emotional at saka yung isa mamaya is yung livelihood na part. Okay. Pag sinabi natin spirituality in TC, magkaiba sila ng meaning ha. Spirituality in TC is the summary of man's relationship to the Supreme Being, to others, and to yourself. That is spirituality in TC. Ngayon, ang spirituality naman, it is any action or activity that reflects or brings out the goodness in a man. That is spirituality. Kaya nga ang kadalasang tanong, pwede bang pagsamahin ng spirituality at saka intellectual component ng isang tao? The answer is kadalasan hindi. Bakit? May mga matalino, bastos naman. Diba? May mga matalino, bastos naman. Pero, may mga sobrang spirituality. Pero hindi niya naman naiintindihan ang bagay-bagay. So, dapat balance lang everything. No? Kaya nga sa spirituality components, we have the five, I mean. TC philosophy, TC unwritten philosophy, theme or concept of the day, meditation, and religious activities. Ang focus natin is yung dalawa lang. Ito wala na to. Itong dalawa lang. May technique. Ito po yung technique. Una, the TC philosophy or TC layunin in Tagalog is recited during morning meeting. And it embodies all the challenges and aspirations of most residents who feel alienated and the desire to overcome the imposed limitations or their freedom and find their own place where they could feel safe and welcome. Ngayon, kailangan mo ba siyang i-memorize lahat? Hindi mo siya ma-memorize kung hindi mo siya palaging nire-recite. Yan, kaya ginanyan ko siya. The first sentence, that is composed of 7 sentences. Ang tatandaan nyo po dyan sa first sentence, ang hahanapin nyo na word, unique yung word na yan. Lahat ng nakikita nyong pula dyan, these are the unique words for each sentence. Na pag yan ang nakita nyo, kahit na hindi nyo memorize yung TC philosophy, pag nakita nyo yan, ibig sabihin, may mga ibig sabihin yung sentence na yan. The first sentence, ang hahanapin mong word is refuge. And that is surrender. Ito po yun siya. Pakita ko sa inyo. Yan. Ayan. The first sentence is, I am here because there is no refuge finally from myself. Sa Tagalog yan, ako'y naririto sapagkat hindi ko na matatakasan ang aking sarili. Yan. Wala kang ibang makikitang refuge dyan. Very unique yan siya. The first sentence, hahanapin mong word is refuge. Hindi ko kayo nire-require na i-memorize to. Mahirap. Sayang, yung i-memorize nyo, ilaan nyo na lang sa ibang subject. Kaya nga isang word lang. Hindi yan nila pwedeng palitan kasi standard po yan na TC philosophy. So pag tinanong, anong ibig sabihin ng first sentence, which is, I am here because there is no refuge finally from myself. And that is what we call surrender. The second to fourth sentence, ang hahanapin mo dyan is word na secrets. Secrets. And that means to say self-disclosure. Tingnan mabuti. Mamaya nyo na picture yan. Okay. So ibig sabihin, pati ito ibibigay ko pala. Sige. Okay. No problem. Okay. Second, third, and fourth sentence. Until I confront myself in the eyes and the hearts of others.
hanggang hindi ako nagiging matapat sa pagpuna sa aking sarili, sa mata at puso ng iba, ako ay tumatakbo. Oh, I am running. Until I suffer them to share my secrets. Secrets. I have no safety from them. At pangatlo, afraid to be known. I can know neither myself nor any other. I will be alone. Sa mata at puso ng iba, ako'y tumatakbo. Hanggang hindi ko inilalahad ang lihim ng aking pagkatao, no? I have no safety from them. Ano lang yung Tagalog na? Sa malaking takot na sarili mabunyag, hindi ko mauunawaan ang aking sarili at pagkatao ng iba. Sa dilim, mananatiling nag-iisa. Diba? I am alone. Ang ibig sabihin niyan, this self-disclosure. Ngayon. Yan. Sa fifth sentence ang hanapin mo, question mirror. Pag mirror yan, ito reflection na, basic na masyado. Diba? Ayan siya. Fifth, where else but in our common grounds can I see such a mirror? Tapos question daw siya. The only line of the TC philosophy that is in question form, mirror. Reflection. Tawa. Sixth sentence is giant and dwarf. Di ang baliw ng aking pangarap o alipin ng aking takot, sakop ng sanlibutan, ay may bahagi sa layuning ito. Sabi niya ganyan, self-realization. So maunawaan mo na mayroon ka pala talagang bahagi. Diba? Ito. Here, together, I can at last appear clearly to myself, not as the giant of my dreams, nor the dwarf of my fears, but as a person, part of the whole, with my share in its purpose. Di ang baliw ng aking pangarap o alipin ng aking takot, sakop ng sanlibutan, ay may bahagi sa layuning ito. And katunga, first half of the seventh sentence, ang hanapan mo, root and grow. And that is growth, syempre. Diba? Diba? Root and grow. Growth ang ibig sabihin po niyan. Diba? Yan. Saan pa? Kundi, ano yan? Sa English? Yan. Sa lupang ito, ako ay makapag-uugat at susupling. Diba? Root and grow means growth. And the last half of that seventh question, ang hahanapan mo is not alone anymore. Di na muling mag-iisa tulad ng sa kamatayan. Sa halip may alam ang buhay sa sarili at takot. Mayroon kang halaga, self-worth. Not alone anymore. In this ground, I can take root and grow. Not alone anymore, as in death, but alive to myself and to others. Ang Tagalog niyan, kailangan nyo pa rin mabasa. I hope tama yung sinabi ko. Pabuti pa yung PDL memorize na. yung PDL memorize na. Sa mata at puso ng iba, ako'y tumatakbo hanggang hindi ko inilalahad ang labi ng aking mga lihim. Ako'y walang kapayapaan. Sa malaking takot na sarili mabunyag, hindi ko mauunawaan ang aking sarili at pagkatao ng iba. Sa dilim, mananatiling nag-iisa. Saan pa kundi sa piling ng katulad ko makikita ang tunay na salamin, reflection. Sama-sama dito sa wakas, matatanggap ko ang tunay na sarili at sariling pagkatao. Self-realization. Di ang baliw ng aking pangarap o ang alipin ng aking takot. Diba? Sa halip bilang isang tao, sakop ng sanlibutan at may bahagi sa layuning ito, sa lupang ito ako ay makapag-ugat at susupling. Di na ako muling mag-isa tulad sa kamatayan. Sa halip may alap ang buhay sa sarili at kapwa.
TC Layunin, Tagalog, English, TC Philosophy. Yan. So, very unique yung nilagay ko dito. Na mga words. At ibabangga nyo na lang kung anong ibig sabihin ng linya nyo. Ha? Okay. Ito naman po yung mga unwritten philosophies. Ang meaning niyan, doon na lang sa notes na comprehensive. Very self-explanatory naman. Honesty, syempre, even if others is not, even if others are not seeing you, nagiging honest ka. Hindi yung honest ka lang kung nandyan sila. Alam mo yung Hawthorne effect? Di ba naturo yan sa inyo ni Sir nyo? Santos. Ano yung Hawthorne effect? Pilipino yan. Pag may nakakikita sa kanya yung boss niya, nagtatrabaho, wow! Pag wala na, Facebook naman eh. Responsible love and concern, to be aware is to be alive, trust in your environment. Kadalasan ginagamit din nila to. Be careful what you ask for. You might just get it. Kaya huwag mong sabihin na baka hindi ako makapasa sa exam. Be careful what you ask for. So dapat ang palagi mong iniisip, positive lang. Makakapasa ako sa exam. No free lunch, pinaghihirapan lahat. Minasi-masi kami sa training dahil lang sa ganyan. Batcom, si Batcom pa talaga. What do you mean by no free lunch? Tragis, literal. Walang libreng pananghalian. Buang ka man siguro. Ibig sabihin yan, hindi po, kapag ka ikaw ay nag-strive, syempre may kakainin ka. Parang ganun ba? Hindi po libre ang lahat. No? So, ibig sabihin, pag isang kahing, isang tuwa. Parang ganun ba? You can't keep it unless you give it away. Kaya sabi nila daw, knowledge is better appreciated when shared to others. Bakit guys? Wala pong bagay sa mundo na irreplaceable. May mga nakakaalam pa rin na tao yan. Kaya i-share mo yung knowledge mo. The golden rule. What goes around, comes around. Diba? Baliktad ang aking golden rule. Do not do unto others what you do not want others do unto you. Kasi ang golden rule talaga, positive na side. Do unto others what you want others do unto you. Kung gusto mo mang-rape, mag-rape ka para maripan ka man. Hindi baliktad. Kaya nga binabaliktad ko ang golden rule. Do not do unto others what you do not want others do unto you. Huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa'yo. Diba? Pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng bakal. Pag binato ka ng bato, huwag mong batuhin ng tinapay. Batuhin mo ng bakal para mas makaganda ka. Act as if. Ito naman, go with the flow. Understand. Rather than be understood. No? Kaya mga babae, umintindi naman kayo. Hindi yung kayo na lang palagi iniintindi. Then, ito ang isa sa mga pinakamasakit. Pangmayaman to siya, guys. Personal growth before vested status. Mapapansin yung mga mayayaman, yung yaman nga, hindi naman close sa kanya yung mga anak niya. Kasi, hindi naman yan lang na-attendan yung mga special occasions ng kanyang anak. Kasi mas close pa minsan yung bata sa yaya kaysa doon sa mga magulang niya. Kasi minsan, maaga lumabas sa bahay, gabi na umuwi, tulog na yung bata. Wala man lang communication ba sa loob ng pamilya. Kaya sa akin, kinakausap ko talaga yung anak ko talaga. Mahirap na maglayo yung loob niya sa akin. Kasi na-experience ko na yun sa dati na nung amas pa ako, 6 days ang duty, although 6 days din ang off. Pero yung 6 days na hindi kanya nakikita, parang medyo malayo yung loob ng bata sa iyo. So yun. And then, compensation is valid. Ano ibig sabihin ng compensation is valid?
Kahit na sabihin mo lang naman, good job. No, tapping the back for a job well done. Okay na yan. Kasi, nadidiligan po yung pride natin na at least na-appreciate yung aking ginawa. Hindi yung, wala lang. So minsan, hindi na nag-e-effort gumawa ng kanyang trabaho. And also, magpatawad ka. Forgive them. Yan, kadugtong niya. Humility. Too much humility is pride nga din minsan daw. Kaya wag naman sobra-sobra. Bang masyado ka ng humble, nagigihambog ka na. Parang ganyan ba? Sakto-sakto. You alone can do it, but you can't do it alone. Oo, kaya mo. Para hindi mo kaya mag-isa. Diba? Parang broom lang. Diba? Yes, kaya mo magwalis gamit isang tingting, pero matatagalan ka. Diba? All together we stand, divided we fall. Pride in quality. Pero ang cream mo lang ganyan. Ano yan ibig sabihin niya? Basta makakomply lang Ano? Okay na na. Pero mas maganda po kapag ginalingan mo naman, no, sa isang bagay. Pride in quality. Feelings don't think. Kaya lalo na sa mga mag-aasawa na sa sunod, huwag talaga kayong magsasagutan pag nandyan pa yung away. Kasi, hindi mo iisip or hindi mo napapansin na nakakasabi ka na pala ng masasakit, hindi mo na yun siya mababawi. Kasi feelings don't think talaga. Kaya kadalasan ginagawa na namin, kapag nag-aaway kami, yung isa umaalis. Pagbalik, dapat okay na. Basta magtiwala lang talaga yung isa, na yung isa, pag umalis, siguraduhin niyang babalik siya. Yung isa naman na naiwan, sigurad magtiwala siya na babalik yung isa. Hindi, kasi talaga kapag mag-away kayo, maniwala kayo guys, diyan talaga lalabas. Yung kahit sabihin mo na napakabait na nung mag-boyfriend pa kayo or mag-girlfriend pa kayo, pero pag mag-asawa na kayo, iba na eh. So pag may away, stop muna. Basta huwag kayong matutulog. Yan ang advice ko. Huwag kayong matutulog na hindi kayo nagbabati. Kadalasan, ang bati ninyo yan, mag-sex. Totoo. Pero totoo, ganyan talaga yan. Yung bang nag-aaway kayo habang nagsisex kayo, gaga ka pala. Daw gago ka mang gani. Joke lang yun joke lang. Hang tough, kapit lang besh. Kapit lang besh. Kahit anong hirap ng buhay, kapit lang. Isa ako sa mga patunay niyan. Kasi nilalaglag daw ako ng nanay ko dati. Kapit lang, besh. And you are your brother's keeper. Kaya kadalasan, pagpasok mo ng kulungan, may agad-agad susuporta sa'yo at ang tawag ko sa kanya, big brother. Kaya sa babae, big sister. Pero yun. Ang concept of the day naman, say or word na mag-guide sa community. Pero kadalasan ng team or concept of the day, galing na din dun sa unwritten philosophies. Ayun na po yun siya. Sa intellectual naman, yan, yearning for knowledge. Kaya nga nag-aaral ka kasi wala kang alam. Kasi kung alam mo na lahat, hindi ka na mag-aaral. At galit na galit ako sa mga teacher na pinapagalitan yung isang tao na hindi nakakaintindi. Kaya nga hindi nakakaintindi yan Kaya nga nag-aaral Ipaalam mo. Hindi siya, kung may choice lang siya at alam niya na yan, hindi na siya mag-aaral. No? Galit ako din sa mga teacher na mababagsak. No? Akala mo naman kung ano. Intro mo yun. Wait lang. All two. All two.
Kita ka sang grade? Ganyan ako magbigay ng grade. Oo. 1.0. Ito kasi talaga, oh. Sige. Hindi talaga pumapasok kasi. Pero ba, 1.0. Oh, bigay ng grade. O, yung ikalawang subject nila sa akin. Yan. Yan, magbigay ng grade. Yung iba kasi, feeling nila pag nagbigay na ng 1.0, parang mas magaling na sila sa teacher. Ano gawin mo kay perfect niya man ang quiz, perfect niya ang exam, 1.0. Ano daw? Deserve, oo. Ba't mo naman? Yan, may mga may mga mababa pa rin naman, pero kasalanan man nila yan. Daw, 1.0. Yan. Ha? Oh, nung nagturo ako sa Eskesyo, galit pala sila sa akin. Bakit? Bakit mo questionin na yan ang grade ng bata? My goodness. Ano gusto mo? 3? Kompleto requirement. Taas ang score sa exam. Taas ang quiz. Anuhon mo na? 1.0. Oh, bago. Tip, ang problema ko, paano na nilagin compute high? Di taas na kuha mo. Hindi gini hatap. So, ibig sabihin ba nun, pag mababa yung grade ng estudyante niya, magaling yung teacher? Daw baliktad ba? Kung mataas yung grade ng student, magaling yung teacher. Di ba? Kompleto good. Pero ang akin lang dyan, dapat hindi sila mag-absent. Affected ka gid kung absent ka. Amo lang na ako. Kambal ko sa ila, mabagsak manggani ang present permanente. Ikaw pang absent. Ha? Wala siya. Sana na siya. Amo ning para ma-develop ang knowledge, yung alam mo, kaya nga, kapag mahal na mahal mo yung pag-learn palagi, ang tawag na doon, wisdom. Kaya pag maraming siyang sinasabi na makabuluhan, wisdom na siya. Kung damo lang sa wakal, wala man dili, wala dito, Ilonggo. Joke lang. Aryo, isa dati guys. 2 ka babae, female. Actually, isa na lang na female dorm ang hindi ko na assignan. The Jensen na lang. Mahilig, ewan ko, gusto nila ako sa babae na jail eh. Babae doon sa North, babae doon. Pinag-debate namin. Sino ba daw talaga ang karapat-dapat na bayani ng Pilipinas? Ang gagaling ng mga argumento nila eh. Sabi nung isa kasi, si Bonifacio ba? O si Jose Rizal? Isa, haba ng usapan nila. Ang sabi nung isa, sabi nung kay Rizal Laport, dapat, isa sa magiging requirement dapat ng pagiging bayani ay marunong magbasa at sumulat. Actually, napatunayan naman na marunong pala talaga magbasa at magsulat si Bonifacio. Pangalawa daw, dapat daw walang lahing outsider. Ibig sabihin, walang lahing foreign yung dugo mo. Kasi si Rizal kasi may lahi eh. No? Kaya nga, Riolonda, mga ganyan. Sus, ang galing nung kay Bonifacio na part. May lahing inchik pala si Bonifacio. May lahing inchik.
debates, lectures. Kadalasan sa amin na yan, kami ang nagle-lectures. Saturday night activities, wala naman masyado. Sa games, magagaling. Yan. Talunin nyo si Bambam sa Bugel. Ang Bugel is ano? Alam niyo Bugel? Word Factory. Mali yung pangalan na Word Factory, guys. Word Factory kasi yung brand nung binibili. But the game is Bugel. Scrabble, talunin nyo si Bambam. Walang makatalo sa kanya. Pinoyhin nyo muna. Tao ba to? Sa jump functions, at may mga staff functions yan sa hierarchical structure. And then, yan. Basic na lang na part. Ito po ang kailangan nyo, guys. Ang hindi ko po maintindihan dyan ngayon is ito. Hindi ko alam kung nasusunod na ba ng PRC. Kasi meron na po kaming bagong memo. Nabaliktad na po ang typing namin ng jail. Diba sabi ko kahapon, yung about dun sa Bucor, di ba iba yung sa kanilang typing? Binaliktad na po namin yan. Ito na po yung new type. Ang hindi nga maintindihan kasi, pag lumabas sa exam yan, may ganito rin mga choices. Ano isasagot mo? Ngayon, kung hindi talaga sila nagpapalit ng question, guys, may test bank. Ito po ang susundin natin, ha? Hayaan nyo muna yan. Pero kung sa choices, may type D na nakalagay, ibig sabihin, ito na po yung ginamit nila. So, dalawa yung i-consider ninyo. Kung wala pong type B sa choices, ito po yun. Kapag may type D po sa choices, ito po yung ginagamit. Yan lang talagang hirap. Kasi nga, dapat sana kung new core, kung bagong question sana. At sana updated din ang PRC sa ganitong bagay. Sipin mo, previous exam, may question daw nga. Ang question is about fingerprint, about identification. Ang choices, QD. Abo. Grabe ba? Wala ginatarong check ang question. No? Pag walang type D sa choices, etong gagamitin. Pag lumabas lang naman, hindi ko naman sinasabing lalabas talaga yan siya. Pero hindi nga natin alam. Pero kapag ang choice, sa choices, mayroon pong letter type B. Ito pong gagamitin natin. Ito po yung old, ito po yung old. Kasi po, nagmamatter po yan sila sa kanilang mga structures. Guys. Ito naman yung mga functions, no? Ng different positions in the hierarchy. Kadalasan, ang lumabas last time daw is Assistant Chief Expediter. Ang tatandaan nyo lang yan sa dalawang yan. Si Chief Expediter to the activities of the community, the whole community. So, Assistant Chief Expediter is the activity inside the dormitories. Yan lang. Activities of the dormitories. Yan lang. And then, ito naman po yung kanilang mga departments. Office department. Yan, business office department. It welcomes the new members and making sure that policies are and rules and their limitations are clear. Sa expediting naman po, ito naman po yung, kadalasan guys, sila po yung nagbibigay ng mga information, lalo na sa mga my court hearing. So oversees the day-to-day affairs of the different departments. And then kitchen department, it prepares and cooks food for consumption. Yan ang mga kitchen aid, ang tawag namin sa kanila. Kitchen aid. Pero ang tawag, kadalasan pa rin, nadadala pa rin natin yung old, which is trustees. Pero ang word na guys ha, is jail aid. Jail aid. Requirement ng pagiging jail aid, hindi naman talaga nasusunod. Pero ang requirement ng jail aid, dapat ang kanilang involvement sa ina-allege na crime sa kanila should be only light offenses lang. Pero may mga murder. Pero trust and confidence kasi talaga yan.
Housekeeping department, maintenance and landscaping department naman maintains the cleanliness of the grounds. Kaya yan, araw-araw po yan silang nanlilinis doon. Even mga nag-OJT sa jail, nakikita po ninyo yan na naglilinis po yan sila. And then housekeeping department maintains the cleanliness of the cell area, mess hall, yung kainan nila, visitation area, and visitors comfort room. And lastly, the laundry department. Sa housekeeping department, guys, idadagdag nyo po dyan yung maintenance ng breastfeeding area. Kasi sa babae kasi, may breastfeeding area talaga. Sa lalaki, meron din po bang breastfeeding area? Yes, pero dapat maglagay pa din. Para naman na yan sa mga dalaw na nagpapasuso. Ayun. Pero usually kasi hindi naman nila dinadala yung kanilang mga anak. No, pero meron dapat idadagdag nyo dyan, guys. Yeah, the cleanliness, the maintenance of the cleanliness of the breastfeeding area. At lastly pala, child-friendly area pa. Pakidagdag na lang po. Idadagdag mo na lang, Serbe. Sige, dagdag ko na lang. Okay. Ako na lang. Opo. Sa laundry department, may mga schedules po yan sila na maglaba ng kanilang mga damit. For every dorm po yan sila. May mga damit po yan sila. Opo. And then, wait lang. Ito na po yung iba dyan. Ito po yung daily schedule. Sorry. Yan. Lumalabas din daw po. Yan. Wake up time, 5 to 6 o'clock. Sinusunod talaga yan, guys. Actually. Yan. Job functions na. And then 6 to 6:45, morning exercise. Kaya may mga Zumba yan sila. Sunning, tawag nila dyan minsan, sunning activity. Yan. 6:45, lagyan na lang natin, sunning. Yan, sunning. (6:45 to 7:45), that is breakfast and wash up na nila. Bakit? Yung 15 minutes bago mag 8 o'clock, yun yung pre-morning meeting na nila. Ayan na po yan. And then, magmo-morning meeting sila from 8 to 9 o'clock. 9 to 11:30, dyan na po yung mga ALS DepEd natin. No? Minsan, araw-araw yan siya. Minsan, araw-araw yan siya. Depende sa schedule ng ALS teacher. No? And then, Bible study by group. Yan naman siya sa mga iba-ibang mga religious sect or mga ibang mga religion. And also, phone call privileges. Yan. Makakatawag na po yan sila dyan. Pwede po through video call, pwede din namang cellphone lang. And then, Holy Mass and schedule naman po. If ever lang, as schedule. Kung mayroon pong magbisita na pare. Mayroon po mga ganyan, yung mga, ang kanilang mga pinupuntahan na mag-conduct ng misa, jail talaga. Mayroon mga ganyan. And then, 11:30 to 12:30 lunch. Then, 12:30 to 1, that is personal time. And then, visitation privileges, 1 to 5 p.m. Pag Lunes, Martes hanggang Friday. Pakilagay po Monday. Tuesday to Fridays, that is hapon lang. Afternoon lang po ang visitation privileges. Sunday and Saturday, that is family days. So, ibig sabihin,
morning hanggang hapon ang visitation privileges. Then, actually, ang inmate counting, ay pala, sorry. Pag BGMP, 5 to 6. Pag Bucor, 6 to 7. Tanda na, sa head count. BGMP, 5 to 6. 6 to 7 pound ang Bucor. Yan. Mag-aerobics. Holy Rosary, Bible reading. Yan. And then dinner, cleaning up, spiritual enhancement, may TV viewing. Then lights off is alas 9 ng gabi. What is TAPS? Ay, hindi nyo alam yung TAPS. Ano TAPS? Hulog na. TAPS. Time for all person to sleep. Yan ang TAPS. Ay, actually, maririnig nyo naman yan siya pag nag-training kayo. TAPS na. Pag sinabing TAPS na, time for all persons to sleep. TAPS. Ang tawag minsan dito sa personal time is siesta time. Ayan siya. Yan lang naman ang sample schedule. So, if you want to read the comprehensive notes of the TC therapeutic modalities sa subject ninyo, I will be giving you also this one. Huwag nyo lang ibigay, guys, please. Pero alam ko mang binibigay. Bakit? Nakikita ko lahat ng binigay kong notes sa mga estudyante ko sa script. Di ba na ako nag-script di? Sabi ko, di ba na ako nag-download dito? Ay, nag-upload? Nandito man yung pangalan. As in, ganyan na ganyan ang pagkaka-upload. Mayroon yung mga... Malalaman mo kasi yan na akin yan kapag ka may nakalagay na... So, ba't yan? Pag may nakalagay na JGP16, akin yan. Or kadalasan yung nilalagay ko na ngayon is gano'n, no? J9P16. Pag may mga ganyan na nakalagay, akin yan. Joperson, Gregorio, Pablo. Kasi 16 man. Ngayon, ganito lang ginagamit ko. Parang letter G kasi siya. Yung 9, tama? Top 9 man ako. So, J9P6. Yung mga nung mga unang taon ko, ang nakalagay naman na slogan dyan is, Lucky me is lucky 9. Ay, yung mga nakalagay. Pero wala na, ayoko na yun. Yan na ngayon ang bago. So, pwede nyo naman siyang i-download. Kaya nakikita ko naman din siya sa Scribd. Pero mas maganda na ibigay ko na lang sa inyo personally. No? Huwag nyo ibigay. Actually naman, may mga remedies naman kasi na legal para sa akin. Kasi ako man talaga nag-compile niyan. Pwede ko kayong habulin. Pero yun na lang. Pero hindi mo talaga masaligan ng cream. Labi na yung part. Ano na natapos nyo sa Pikas? Share tapag be? Yan. No, matigala na lang ko. Uy! Tagalain man yung review center, may notes lagi sa sakon. No. So please na, para sa inyo lang yan, ha? Opo. Oo, sir. Send lang nabon sa iba na daw. Ha? Please, ha? Kung for personal consumption, syempre, pala kayo, Hindi ko magyapon ka mamahambalan, bis ka nambalan ko, bis ka niyambal ko na sa inyo, no? So, yan. So, that is your therapeutic community. Sir, bakit hindi mo na siya hinabaan? Hindi naman ganun kagrabe ang tanungan sa board exam pagdating dito. Ang palaging nasa tanungan dyan, guys, non-instinct.
Kaya yun siya yung medyo tinutukan ko sa inyo. At please, lahat ng basics na sinabi ko sa inyo, i-apply nyo. Ha? Kunyari, escorting ang pinag-uusapan, i-apply nyo yung natutunan yung 1:1+1. Hindi yung nagapataka ka lang dito, answer, ay dapat sa isa ka ban, 8 dapat ni. Di ba nakadepende gid na siya sa ginahambal nila nga number of PDL to be escorted. And lastly, bear in mind, ha? Magbasa gid ka mo. And this is the proper study. Ang proper study is ganito. Kung ano yung nile-lecture for the week, yan din ang babasahin nyo. Hindi nyo sagulan sa iban. Amo na lang siya basahon nyo. Okay? Kang. Sige, kung kaya nyo mag-study ng 8 oras, sige, bahala kayo. Pero, imposible. No, kaya mong 8 oras, good luck. No, ang akin guys, study at your most convenient time. Yun, ganado kang magbasa. So, kung gusto mo magbasa, i-grab mo na, magbasa ka. Huwag mong pipilitin ang sarili mo, guys. Hindi yan papasok, maniwala ka sa akin. Tapos, huwag mong iisipin na walang pumapasok. Kasi natural yan, na malapit ang exam, tang-inaw. Daw mo na yung legend mo niyo. Huwag mo na, hindi mo na isipon. Ang isipon mo, bawat basa mo yan, actually may pumapasok yan. Amo lang, hindi ko maintindihan ang utok. Dalawa lang ang power niyan. Power to remember and power to forget. Ang problema, ang tanan nga ma-remember niya, malimtan niya. Pero ang nalimtan niya, hindi niya ma-remember. Maintindihan? Utok. Utok gid man. No? So please, constant reading is the secret. Read lang. Hayaan nyo yung mga classmates nyo na hindi pumapasok. Bahala sila sa buhay nila. Kayo man din ang nagsasagwan ng sarili nyong book. No, di ba? So, basa. Next week, see you. Next week. And we will be discussing CI. Isa sa pinakasimpleng subject sa board examination. It's because it's science. Nandyan na lahat. Okay? Thank you very much. God bless everyone. Hindi ko kayo magpa-picture na mo tanan sa? Oo I-post mo Oo, sir. Everyone, yun. Hindi ko pa-picture na rin sa tanan kay sir. Oo Mapa-picture lang sa tanan kay sir.